Ano yung possible na masisira sa ating engine if mapuputulan tayo ng timing belt? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung napanood ninyo yung previous video ko regarding timing belt, in-advise ko doon na kailangan unahan natin, no, yung pagkasira ng timing belt kasi nga mas malaking gastos. Kaya nga ang advice ko, at least every 5 years or 80,000 to 100,000 kilometers dapat pinapalitan na natin ang ating timing belt. So yun, ano ba yung early sign muna no, bago masira ang isang timing belt? Well, pwede kayong maka-experience dyan ng check engine o pwedeng lumabas sa inyong dashboard yung check engine, and pwede rin mag-misfire yung inyong engine. So yun, may nagtanong nga, ano ba yung misfire? No? Ito yung pag-ingay or paglakas ng vibrate ng inyong makina, at mapapansin ninyo dun sa makina parang urong-sulong siya, at yung tambutso niya, yung usok, imbis na dire-diretso sana, parang pupugak-pugak. So yun yung indication ng misfiring, no? Kasi nga ang ating timing belt, siya yung nagsisynchronize nung pag-ikot o pagtaas-baba ng piston at ng mga valve. Okay? So yun yung pinaka-idea niyan. Kumbaga naka-timing talaga yan. So pag yan ay nag-slip yung ating timing belt or paputol na, lumuwag na masyado, pwedeng hindi na maging synchronize yung ating valve at yung ating piston. So yun, ano ba yung mga posibleng masira? So sinabi ko na, ito actually, ang pwedeng masira dyan is yung ating piston. Pwede yang mabutas. Okay, bakit siya mabubutas? Dahil dun sa ating valve. Kasi hindi na sila synchronized, so pwedeng magkatamaan yan. Okay, so pag nagkatamaan yan, pwedeng mabali o bumaliko yung ating valve, or pwedeng mabutas yung ating piston, and pwede ring masira yung ating camshaft, no? Siya yung humahawak dun sa valve o yung tumutulak, at pati din yung rocker arm, okay, yung tumutulak naman dun sa ating valve. So maraming posible maging problema mga paps, and actually napakalaking gastos. Okay, kaya yan yan yung mga posibleng masira dyan. Actually masyado siyang complicated, no? Kung titignan, pag naputulan ka nyan, yun, hindi na aandar yung inyong sasakyan. So technically hindi siya aandar. So mapapansin nyo rin, pag putol na rin yan is maingay lang yung inyong starter, pero walang reaction ang inyong makina. So that's the sign din, naputol na yan. Yung halimbawa na stuck, tapos eventually naputol. So yun, maingay lang yung starter pero walang reaction yung makina. Ang pinakamahirap dito, pag umaandar yung sasakyan tapos naputulan kayo, there's a tendency na masira yung inyong camshaft, masira yung inyong valve, masira yung rocker arm, masira yung piston. So maraming sisiraing pyesa pag yan ay nawala sa timing. Kaya ang isang advice ko dyan mga paps, pag kayo ay magpapapalit ng timing belt, dalhin nyo sa expert o doon sa mas pinaka-trusted mechanic ninyo, kasi hindi siya ganun kadali. O actually, hindi ko siya nire-recommend na i-DIY. I will not recommend na i-DIY yan. Except meron kayong proper tools na hindi gagalaw talaga yung mga camshaft natin, noon talaga nasa timing sila, yun, pwede. Pero as much as possible, dali nyo na lang sa mga expert o sa mga sanay na magpalit yan. Kasi pag nawala yan sa timing, hindi rin magiging maganda yung takbo ng inyong makina. Actually, pwede rin kayo maka-experience dito ng paghina ng arangkada o paghina ng inyong makina, o yung lakas niya biglang parang bahihina rin. So posibleng issue rin yan. So yun mga paps, no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscribers ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, at sa Facebook, click lang yung follow sa taas, at sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.